ang tinitindigan ng Iglesia ni Cristo sa mga politiko na nanunungkulan sa bansa. Base ang obserbasyong ito sa mga kinalap mula sa mga pahayag ng Iglesia ni Cristo, at walang kinalaman ang Iglesia ni Cristo sa videong. Bakit nagsagawa ng National Peace Rally ang Iglesia ni Cristo noong January 13, 2025? You walked away, left my heart in the dark. Chose him instead, ignited a spark. My world shattered, I watched it fall. In every echo, I felt your call. Now you say he's gone, watching you weep. But look in my eyes, it's not the love you see. When the tides have turned and the night feels cold, I won't be the one left standing alone. You took my heart, but darling, let it be. I can't go back to the way we used to be. You used to say I was your everything. When you chose him, Ang nasa video ay sa Quirino Grandstand, kasabay rin sa mga rally na ginanap sa iba't ibang panig ng bansa. wished for the day you would come back to me. But when you showed, I was finally free. We laughed at the memories, bittersweet and bright. Yet in this moment, I'm ready to fight. So come and find me if you feel the ache, but know there's a price for. Para sa benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace. Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo, kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila, balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat, at tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Nakakalungkot na sa kabila ng pagkilos ng Iglesia ni Cristo sa panawagan sa mga politiko na isantabi muna ang away politika at magkasundo upang unahin muna ang kapakanan para sa taong bayan ay hindi ito nangyari. Ang ating Pangulo ay nung
nagpirmahan na sa impeachment complaint, ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So, that's why I was the first one to sign. Mas lalo naging abala ang mga politiko laban sa isa't isa sa pagbabangayan sa Kongreso at sa Senado na naging laman ng mga balita sa radio at social media. Mas inuna nila ang pagbabangayan kaysa paggawa ng mga batas na makakatulong sa taong bayan, naging abala ang Quadcom na sikaping ipasailalim sa jurisdiksyon ng ACC ang dating Pangulong Duterte bagaman wala ng jurisdiksyon ang ACC sa Pilipinas at may sariling justice system ang ating bansa. Also, to reiterate that the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Malinaw na ipinahayag ni Pangulong Marcos na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas dahil may sariling judicial system ang ating bansa at mekanismo ng law enforcement. Ang mga aktivistang grupo na expected lagi ng gugulo sa bansa, kahit sino ang pangulo ng bansa bagaman kakaunti ang bilang ay sila ang maingay sa lansangan at maingay sa mainstream media sa balita sa kilos protesta para ma-impeach ang pangalawang pangulo at laban sa dating Pangulong Duterte. Naging maingay ang mainstream media at social media sa buong bansa at buong mundo nang arestuhin ang dating Pangulong Duterte sa pangunguna ng Interpol nang isilbi nito ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdating sa Maynila bandang 20:20 Martes ng umaga, Marso 11. Philippine Time, ayon sa pahayag ng Presidential Communications Office, ng Pilipinas. Dumating ang dating Pangulo sakay ng Cathay Pacific Sira 907 at sinalubong ito ng mga otoridad habang siya ay hindi pa nakababa ng eroplano. Mariing itinanggi ni Pangulong Marcos na may kinalaman siya sa pagkakaaresto ng dating Pangulong Duterte, pahayag niya sa press conference sa Malacanang. Subalit sa mga pagsisiyasat ng media maging ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, malinaw na may kinalaman ang Pangulong Marcos sa pagkakaaresto ni Pangulong Duterte. Slight yet significant change in the tone of the President's rhetoric when he said, I am not certain if we have the PowerPoint. Do we have a slide with the President? I don't approve or deny it, but you know the ICC haven't done anything illegal. We will do something about it. We are an open country. Maybe clarified as to what the President meant, given that there seems to be a determined change in attitude, that in fact we are an open country. And until they being ICC, do something illegal, wala siyang gagawin para hintuin sila. Parang naiba ang usapin. I will... No, it's a simple question, straightforward. As of November 14 last year, ang sinabi ng Pangulo, no blocking, pero no cooperation din. Tama? Marahil, yun siguro ho, mas maganda hong Tagalogin natin, hindi tayo tutulong sa kanila. Hindi tayo tutulong. Hindi tayo hahadlang, ngunit hindi tayo tutulong. Yung paghadlang kasi, wala... ng anuman investigasyon, pwera lang kapag illegal na ang ginagawa. Pero nga ho yun. Hindi rin tayo tutulong. Ganun ho ang batas natin eh.
Nanguhuli lang po tayo pag may ginawa akong mali. May ginawa akong paglabag sa batas. Ang maliwanag dito, nag-umpisa na ang investigasyon. As of November nung nakaraan. Hindi ko po masasabi yun. Kasi wala po akong contact, wala po akong alam na ganung hong usapin nung panahon na yun. Anong pagkakataon yun tinanong? Ang media ang nagtanong at ang simpleng tanong, aprobado mo ba ang presensya ng ICC in the Philippines? I think the identity of the media is irrelevant. The question is, does he approve of the ICC in the Philippines? Ang sabi niya, simple lang naman, ay kapag walang illegal, talaga naman sasalubungin natin sa ating bansa pagkat tayo ay bukas at malaya. Yun nga ho, tama ho yun. Yun ang sinabi niya. Talaga hong habang wala akong ginagawang illegal ang tao, ay pababayaan natin silang manatili sa tahimik. Tama. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nag-umpisa na ang ICC investigation. Maybe we ask Secretary Anyo, please. Kung babalikan natin ang naunang pahayag ni Pangulong Marcos sa media na hindi dapat makialam sa Pilipinas ang International Criminal Court ay ibang-iba na ngayon ang ipinahahayag niya sa media na as long as walang illegal na gagawin ay salubungin. Ito sa bansa sapagkat tayo ay malaya at bukas. Hindi, nagbago, di ba? Nung una, sabi niya talagang haharangan niya. At Because I cannot, as I said earlier, ma'am, Tapos biglang sinabi na bukas ang Pilipinas. Kung nag-iimbestiga sila, papasukin. Pwera lang pag may ginagawang illegal o may krimen. Kung aaminin natin na nagbago ang pag-iisip, bakit? At kailan nagbago yung pag-iisip natin tungkol sa jurisdiction ng ICC? Bakit? At meron bang dahilan? Baka may alam ang DND, baka may alam ang NSC, para maintindihan natin kung saan na tayo ngayon. Kasi tayo ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Gusto ko malaman saan ba tayo patungo. Ano na ba ngayon? Palibasa, eto nga, admitido natin, nagbago. Kung nagbago, saan na tayo ngayon? At tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, hindi na no cooperation, no blocking, no limited cooperation, kundi makikipag-usap at tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. Detalyado ang mga nakalap na clips ni Senator Amy sa media at itinatanong lang niya ito kay Secretary Remulla para sa kumpirmasyon pero tila may amnesia ang Secretary sa mga ipinahayag niya sa media. Ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo noon, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po wala akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanilang pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa ating
Kayo po nagsabi, kaya ako nalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagrereklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Hindi, sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Ito pa ang nakalap sa media na sinasabing 4 na taong nagplano ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, subalit sa kabila na may clip ng video ay mariing itinanggi ni Secretary D.I.L.G. Remula ang kanyang mismong pahayag sa media. Secretary Ed, subalit sa kabila nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang 4 yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. Dahil sa pagtanggi ni Secretary John Vic na kumpirmahin ang mismong pahayag niya sa interview, napilitang i-play ni Senator Amy ang clip ng video. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So hindi naman ako. Ako lang ang natira. I stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Napakaliwanag po ng sinabi Yes, ninyo. Wala Secretary namang Anyo, mapakiyaw-kiyaw doon sa Yes, sinabi. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Napakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa, kahit ako ang kasama ng Presidente nung nagsalita Yes, sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege, but ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the President's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong earlier, in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make- I think that President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Was it also siguro parte ho ba talaga ng plano na not to give the media any information because nobody really was talking to the media during that day? Yes, that was deliberate on our part. When you plan something like this, you cannot have any loose ends. So we made sure that number one, that all the officers that you saw were wearing body cameras. So may resibo lahat ng ginagawa. We made sure that CCTVs were on. We made sure that everything was recorded. We made sure that when he was being questioned or asked of anything, it was recorded. So if anything happened, may resibo lahat. Ipinagtataka ni Senador Amy ilang araw pa bago arestuhin ang dating Pangulong Duterte, specifically noong March 8, 2025 ay alam na agad ito ng Malacanang. Hindi ba March 8 pa lamang, marami na ring chismis na magkakaroon ng arrest warrant. In fact, the following day, mismo yung palasyo, Malacanang, sinabi na may mga haka-haka na ganun nga, lalabas na, and the government is prepared for any eventuality. Bakit nasabi yun kung wala pang hawak na notice or kopya? March 8 pa lang to, nagsalita na yung Malacanang. Ibig sabihin, andun na. Ma'am, the government... Sa pagtatanong ni Senator Amy, wala ring gumanong alam ang Defense Sec, DOJ Sec, DILG Sec, maging ang PNP chief tungkol sa arrest warrant, pero ang nakakapagtaka na may anunsyo na kaagad ang Malacanang as early as March 8 bago ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte.
So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbil, pagkat sila naman ang nakatanggap nito, walang contact or coordination sa ICC or Interpol bago March 11. Bago March 11, yung alas 3 ng umaga, nung sinasabi po ninyo, talagang wala kayong ka-idea, walang notice, walang timbre, walang tawag, walang kaalam-alam ang Pilipinas tungkol dito. Walang kaalam-alam ang lahat sa gobyerno tungkol sa warrant of arrest bago ang March 11, 2025 maliban sa palasyo na may nalalaman na sila as early as March 8, 2025. Sinusubukan ni Director Anthony Alcantara na ipaliwanag kay Senator Amy na ang diffusion ay magkapareho sa red notice na warrant of arrest ng Interpol subalit matalino ang senadora. Ipinaliwanag sa Director ng Philippine Center on Transnational Crime na magkaiba ang diffusion sa red notice. Or everybody ng pero alam natin na hindi magkapareho yun. It's equivalent po to a red notice. Hindi po. Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, ang diffusion po hindi red notice. Tingnan lang natin ang website. Ang diffusion po is a request for international police cooperation that is coming from an entity or another member country that is directed to another member country. Tama, oo. Yung po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report requesting for information. Humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. Tama? Ang ipinagtataka ni Senator Amy ay diffusion notice lamang ang request ng Interpol sa Pilipinas pero halatang halata na minadali ang pagpapaaresto sa dating Pangulong Duterte. Bakit isinuko sa ICC ang dating Pangulong Duterte kung diffusion notice lamang ang request sa warrant of arrest at hindi muna ito pinag-usapan sa judicial system ng bansa? Lumundag kaagad ang mga nasa gobyerno upang agad na dalhin sa Hague ang dating Pangulong Duterte. Kung nagkamali man ang gobyerno sa diffusion notice o sinadya nila itong isuko kaagad sa ICC, malinaw na naging katawa-tawa ang gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa dahil kahit ang Interpol ay nagulat sa agarang pagpapaaresto sa dating Pangulong Duterte dahil diffusion notice lamang ang kanilang ipinadala sa Philippine Center on Transnational Crime. Ipinaliwanag ni Attorney Alexis Medina sa Senate hearing na hindi dapat isinuko ang dating Pangulong Duterte sa ICC dahil sa isinasaad ng Interpol tungkol sa request na diffusion notice na may judicial system ang ating bansa na siyang dapat munang maglitis sa dating Pangulong Duterte. My view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Thank you. Ibinoboto ng taong bayan ang mga namiminuno sa bansa dahil inaasahan sa kanila na pagsisilbi sa bayan ang kanilang asikasuhin at makagawa ng mga batas na makakabuti para sa kapakanan ng mga mamamayan. Subalit kung ang mga mismong namumuno sa bansa ay puro pamumulitika at pakikipagaway sa kapwa politiko, ano ang mangyayari sa bansa kundi ang kawawa ay ang mamamayang Pilipino? Kahanga-hanga ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang panawagan sa mga politiko na kapayapaan at pagkakasundo kaysa pag-aaway-away at pagkakabaha-bahagi. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo.
sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na. I am Wosudo from Revitalize Film. I extend my sincere gratitude to you for taking the time to watch my videos. If you have enjoyed the content I have created, please support by liking and subscribing to my videos.